Puntag kaninyong tanan dyan sa Sugbo. May malaman tayong konting Bisaya eh. Pero naiintindihan ko pag nagsasalita ng Bisaya, yung mga kaibigan ko, malapit-lapit lang din sa Ilonggo. Marami salitang pareho po. Ano po? Sabi naman ni Rico, hindi totoong 10 peso discount. Wala naman dito. Ayan ang sinasabi ko. Kaya pinapahanap ko po si Zeus. Kasi isa po yan sa na-highlight sa press conference ng Department of Energy kahapon. Hindi po ito yung parang para sa lahat ng public utility. Hindi po. Specifically designed yung 10-10. Hindi po 2, hindi 3, hindi 4. 10 piso kada litro ang diskwento sa diesel ng ilang brands ng petrolyo. Ang nabanggit kahapon na naalala ko, Petron, Shell, Caltex, Sea Oil, Jetty, Petrogas. Naku, 6 lang yung naalala. PTT, o 7 na. Pero parang 10 daw sabi ng Department of Energy. Yan na si birthday girl. Kasama na po natin sa Zoom, Energy Secretary Sharon Garin. Happy birthday, Secretary! Happy birthday! Maganda sana yan kung natanggal yung mute button. Hintayin ko na regalo mo. Happy birthday to me. Sek, happy birthday! Thank you, Alvin. Good morning. Naka-leave ka ba ngayon? Naka-birthday leave? Hindi, puno araw ko. May trabaho pa rin, Sek? Oo naman. Hindi, entitled ka raw sa birthday leave today. Meron ba? may uplift ngayon eh. Meron. Okay, tsaka meron din ata sa Senado, pati si Senator Pia, meron din. Yeah. Patunahin muna natin yung sa fuel kasi may mga nagre-react. Nag-report na kanina, pinahanap ko sa reporter namin, kako, pinagmalaki sa DOE Presscon kahapon, yung 10 peso discount sa diesel. Iba pa po ito sa ino-offered na for PUVs. Ito specifically for Jeepney and UV Express. Ilan bang kasali dyan? Kasali kinuha yung listahan ng LTFRB kung ano yung mga jeep na naka-register. Yung registered na tama, hindi yung kolorum. So basta pinasok sa sistema ng Land Bank lahat na plate number na jeepney. Pero on the other side, ang mga gas stations paunti-unti na pumapasok. Nag-umpisa kami ng 50, ngayon mga 4,000 na siya. So, basta makita lang yung plate number mo, tapos registered ang pinupuntahan nyo na gas station, so pwede kayo sumali. Ilan na ikamo so far? Mga 4,200, mga ganon. Pero mga branded pa lang to, Alvin, kasi yung iba kasi ng mga independent, medyo nahirapan na kami mag-roll out kasi yung iba sobrang layo, walang internet, mga ganon. So pakonti-konti, tinadagdagan naman yung 4,000 na yun. Can you name the gasoline stations, ikamo? Okay lang naman siguro, kasi kailangan mahanap ng mga kababayan natin. Go ahead, Sek. Hindi, okay lang, pero wala kasi dito sa akin yung listahan eh. Padala ko na lang sa'yo kasi nasa kay Rino. Pero yung mga may branded na tulad ng yung tatlo, Caltex, Shell, tsaka Petron. Opo. Flying V, Sea Oil. Marami pa yan eh. Text ko siya, baka mapadala niya sa akin. Yung Sea Oil nandyan, diba, sa listahan? Meron sila. Jetty, nandun din. Pero yung wala dito kasi yung list kasi nasa kanya kasi ngayon eh. Pero pa-check ko sa So, ang kailangan lang gawin ng driver, 'di ba, pag magpapakarga siya, ang benefit niya is 10 pesos for every liter. So, ang allowed yun na number of liters is 150 per week. So, 150 first day, kung gusto mo magpa-gas ka na ng 150 ka, agad-agad ubusin mo. Basta good for 1 week lang yan siya. Pag naubos siya, pagka Monday naman, pagka next week, may 150 ka ulit. So tuloy-tuloy lang siya, 150 every week. Pero yun yung limit niya, Alvin. So, kailangan lang registered yung jeep mo. Pag pumila ka doon, sabihin mo ka ng discount ng PNOC or ng LTFRB. Tapos, check na lang nila yan sa system kung nasa
kung tama yung pagkakapasok ng plate number mo at yung gas station registered nga. So ibig sabihin halimbawa Petron, lahat ng Petron station may ganong sistema nationwide? Supposedly, hindi pa lahat ngayon kasi alam 14,000 ang gas station sa buong bansa. Pero sa ngayon mga 1/3 pa lang naka-register kasi ano ba yan? Kailangan kasi may i-download sila na app, kailangan turuan yung mga attendants paano gamitin, kung paano siya, ano yung mga requirements. So, medyo, doon kami medyo nahihirapan pag-roll out na lahat na gas stations ay pumasok na. Pwede naman sila kusang magpa-register na. Pero, yun lang nga, iba kasi medyo kailangan mo pang turuan dahil may mga steps pa na kailangan nilang gawin eh. So, hopefully, with this interview, dadami na rin yung magkaka-interest ng mga gas stations. All you have to do is inquire with DOE or mag-register na lang talaga sa Land Bank. So ilan po ang mabibinipisyuhan at magkanong budget natin dyan na tulong sa ating mga tsuper? Parang ang estimate namin at the start, kasi jeepney pa lang iniisip namin, Alvin. Siguro mga hindi naman susobra sa 2 billion per month. Pero sa ngayon, konti pa lang kasi pakonti-konti pa lang yung rollout niya. Pero mga ganun, mga 1.5 billion a month siguro. Pero depende na rin yan kung i-expand yon or dumami, baka konti lang ang mag-avail or ano. Pero mga ganun yung estimate namin noong umpisa. Ande pa teka muna, may 1.5 billion para sa mga jeepney driver. Paano naman yung taxi driver, TNVS driver, delivery rider, motorcycle rider, na gasolina naman? We understand that. Kasi nag-umpisa kasi ito, Alvin, dahil may diesel si PNOC, na imbis na lang ipagbenta yan sa kung anong gas station or anong oil company. So, ang decision dyan is, first, unahin yung mga power plants na kung bigyan sila ng discounted. Ang second are public utility vehicles. It just so happens na yung jeepneys talaga yung gumagamit ng diesel. Pero sa ngayon, yun pa lang, ini-evaluate pa kung pwede natin include yung mga tricycle at mga ganun. Kasi gas yung sa kanila no? Mm-hmm. Iba yung produkto na kailangan nila. Pero inaaral pa naman yan ng LTFRB at ng DOE. So posible na sa mga susunod na buwan, gasolina, yung mga tricycle driver naman, yung mga gumagamit naman ng gasolina? Posible siya, Alvin. Kailangan lang ihanapan ng paraan pa ang funding niya. Kasi dito kasi sa pag-diesel, kasi diesel kasi nasa PNOC at nandyan na yan pwede na lang namin yan iswap or ibigay sa pag may nag-avail, no? But ang gas station is a new funding. So kailangan lang aralin pa kung meron pang pagkukunan. But yes, we discussed that and we're evaluating pa kung paano siya i-roll out, saan kukunin yung pera, mga ganun. Opo. Ngayon, punta tayo dun sa Supply Secretary. May kuryente pa ako itatanong sa iyo sa last few minutes natin. Yung sa supply, sabi mo, stop muna, tigil muna tayo sa pag-o-order. Parang nakakalungkot yun na kulang pala tayo sa storage facility. Hindi tayo pwedeng order ng order. Kaya paabuti natin halimbawa ng 100 ang average supply natin, reserve natin, yung inventory. Hanggang dun lang tayo, 54, 55. Pag sumobra dun, wala na tayong paglalagyan. Hanggang 60 days tayo. Hanggang 60 pero days. Hindi mo pwedeng isagad din kasi di ba minsan may umu-order ng additional, mga ganun yung oil company. So logistics din yan. So eto, tamang-tamang level na to. Fortunately lang pag umorder medyo after 1 week makukuha mo na siya. So yun, tama namang observation yan. Maybe it's time for us to revisit na kailangan ba natin ng national reserve or expand natin ang requirement sa mga oil companies na dagdagan yung capacity ninyo. Ito po, ginagawa na namin yung study actually. Meron kaming ginagawa ngayon na fuel transition plan which will include an evaluation of additional storage tsaka kung ano ba kung kailangan natin ng additional refinery also. So dapat pag-aralan din ko ang gobyerno kasi may investment po na kailangan po dyan. Hindi po yung ordinaryong bodega, kailangan mo ng pera dyan. Kasi yung stock ng PNOC ng mga 1 million barrels which cost us, well, at the highest price, mga
hindi naman umabot siguro ng mga 20 billion pesos, no? Kasi sabihin mo na 15 billion pesos yung 5 days. Kung gusto mo yung gawing 50, ano yan, 500 billion pesos, ano rin no? Sayang din kasi pwede mo rin gamitin yung that money for basic services. So balance yan, Alvin. Baka kailangan natin ng partners to build our reserve or kailangan i-limit lang natin yung number of days. But yes, it has to study that we have to study very well kung paano natin i-balance yan. Paulit mo nga yun, parang staggering yung amount. Kung gusto natin na meron tayong 50 days ng reserve, yung gobyerno, we need, magkano kamo? 500 billion, did you say? Kalahating trilyong piso? Kasi yung 1 million barrels na binili ng PNOC, ang gastos ng mga 15 billion pesos. Hindi naman gastos yun, Alvin, in a sense na, di ba, nandyan lang naman yan stock mo no? So 15 billion siya, 5 days. Kung gusto mo nung maging 50 yan, 50 days, edi times i-times 10 mo lang yung 15. 150 pala. Sorry, hindi 500. 150 billion. Malaki-laki din, di ba? So kailangan natin ng 150 billion pesos. Ano pa lang yun? Storage pa lang. Produkto pa lang. Produkto diba? pa lang, oh. Oo, so may logistics ka pa. Oo, so pag sinuma mo lahat-lahat, ang kailangan natin na paghandaan kung gusto natin na magkaroon tayo ng strategic reserve, siguro nga abot nga ng kalahating trilyon. Ano siguro, hindi naman siguro. Pero yan, mga 250 siguro. Hindi pa kami tapos sa evaluation, Alvin. Tsaka gagawin pa namin yung feasibility study yan. Kasi malaki yung involved talaga na amount. Okay. Pinapaaral pa ngayon yung refinery, no? Kasi Petron lang yung meron ngayon. They only supply 30% of our demand. So, meron pang space na magkaroon ng refinery. Maganda rin magka-refinery kasi meron din tayong our own source ng petroleum products. Okay, and finally, narinig ko po si Senator Pia Cayetano, mukhang magkakaroon din po ng investigasyon kaugnay po sa singil sa kuryente. Ano bang suggestion mo? Ano bang pwedeng gawin para agad-agad bumaba ang singil natin sa kuryente, Secretary? Alam mo, tinanong ko kahapon yan ang major kasi niyan is I think generation. And, mga ganun, generation, transmission, distribution na. So, ang isa din na additional is taxes. Tinanong ko kahapon yan sa briefing, kung anong opinion ko about taxes. Me being, or us in DOE, our mandate is to have affordable electricity. Anything that will lower talaga yung presyo, sang-ayon kami dyan. We will support that. And one of the suggestions, I think, ni Senator Marcoleta is to remove VAT on electricity. If it lowers the cost, then for us, it's fine, no? But kailangan lang talaga i-consider kung ano yung opinion ng DOF kasi sila yung nag-manage ng ating pera sa bansa, no? On the second, so kailangan review yung taxes na nandyan kasi may mga taxes na maliliit na hindi na kailangan dyan. So kaya lang nasa batas pa rin siya. Second is yung generation. I think we can still review how in tinatrabaho talaga ng DOE, responsibility namin yan to recalibrate yung ating generation mix at paano sila nagkokontrata. So those things, I think they need better policies or even updated na batas natin. So I think dalawa niyan, more than 50% na yan yung maayos mo. So sana nga po magawa agad-agad. Ano po? Anyway, Secretary, happy birthday po sa inyo. Thank you. Oh, mabuhay po. Thank you. Mabuhay po kayo, ha? May celebration ba dyan sa DOE? Marami. pag secretary ka pala, maraming nakakaalala na birthday mo. Happy birthday po sa ma'am. Thank you po. Thank you, Alvin. Thank you. Good morning pa. Morning, si Secretary Sharon Garin, the birthday girl ng Department of Energy. Radyo Patrol